Isinailalim na po sa state of calamity ang General Santos City dahil pa rin sa pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon po sa Office of Civil Defense, itinuturing bilang hardest hit ng lindol ang Gensan. Sa kabuuan, umabot na po sa 35 nasawi sa lindol, mahigit 100 ang sugatan habang 4 naman po ang nawawala. Agad namang inatasan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. mga ahensya ng pamahalaan na tugunan ang pangangailangan po ng mga apektado ng lindol. Kahapon, dumating na po sa Mindanao sina Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Kasama din po si Public Works Secretary Vince Dizon at Health Secretary Ted Herbosa at iba pang mga opisyales. Ay, oo mga kapatid, tapos na po ang balitang ito. Asa na ba yan? Dito po muna tayo. Sa mga balita po sa lalawigan, umakyat na po sa 13 ang bilang ng mga nasawi. Diyan nga po sa Gensan, bunsod ng nangyaring magnitude 7.8 na lindol kahapon. Bukod sa mga nasawi, nasa 144 na individual ang sugatan sa pagyanig. May 4 pang natrap at isa sa mga gumuhong gusali. Patuloy po ang search and rescue operations para sa kanila ngayong araw. Higit 1,000 residente po ang apektado at pansamantalang tumutuloy sa mga evacuation center ng lungsod. Karamihan po sa kanila nakatira sa mga coastal area at piniling lumikas dahil sa takot at sa banta ng tsunami. Nabigyan na po sila ng tulong sa pagkain at iba pang mga pangunahing pangangailangan. Sa iba pang balita, sinalubungan ng baha ang unang araw ng pasukan ng mga estudyante sa ilang eskwelahan sa Bulacan. Sa Tampok Elementary School sa Hagonoy, Bulacan, naglagay na po ng sementadong pathwalk para madaanan ng mga bata. Matagal na daw hindi mawala-wala ang tubig sa nasabing eskwelahan. Kaparehong sitwasyon din ang nararanasan ng Doña Damiana School sa Kalumpit, Bulacan. Nagkaroon po ng bayanihan ng mga guro sa pagsasaayos ng mga metal steel bar para gamiting tulay ng mga bata papasok sa classroom. Sa ngayon mga kapatid, patuloy po ang koordinasyon sa lokal na pamahalaan para mas mapaayos ang lagay ng kanilang mga eskwelahan. Nasagip naman ng mga otoridad ang nasa 50 Pilipino na nagsisiksikan sa isang apartment sa Imus, Cavite. Lumalabas na nag-apply po ang mga biktima sa Samantha Manpower Recruitment Agency Incorporated bilang mga trabahador. Eto na. Nangako daw ang ahensya na magbibigay po ng trabaho sa Middle East. Pero ilang buwan silang pinaghintay sa accommodation na hindi naman kinikilala ng DMW. Pinasasampahan na po ang ahensya ng reklamong paglabag sa recruitment laws. Patuloy naman po na iniinspeksyon ng DMW ang iba't ibang accommodation facilities sa bansa. Tinutugis po ng mga pulis ang lalaking nambubudol sa ilang tindahan sa Cebu. Ang modus ng suspect, mga kapatid, Sino to? magpanggap na taga-singil ng renta kahit hindi naman kakilala ang may-ari po ng negosyo. Magaling daw magsalita ang suspect kaya napaniwala po ang kanyang mga biktima. Kabilang nga po sa nabiktima ang tindahan ng fruit shake, ukay-ukay at maging laundry shop, aray ko po. Nakuwanan pa siya sa CCTV sa ilang pagkakataon. Pinaiimbestigahan na po ng Cebu LGU ang serye ng panloloko ng lalaki. Handa rin daw magbigay ng pabuya ang isa sa mga nabiktima. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa